Gusto mo bang maging isang influencer, maging isang YouTuber, or kumita ng pera online through personal channel man yan or YouTube automation? Kung oo yung sagot mo, panoorin mo tong video na to ng buo until the end kasi meron akong i-share sa'yo na isang secret technique. Isang technique kung saan mabilis kang mag-grow. Mabilis mag-grow yung channel mo dito sa YouTube. Actually, pwede mo rin itong gamitin sa ibang social media. Pero mostly dito sa YouTube, for example, gagawa ka ng channel ngayon, expect mo na mag-grow yung channel within 2 to 3 months or maybe 1 month. Okay? Gamit yung technique na ito. Ganon ito kalupit. Okay? Napaka-valuable ng technique na to. So, watch this video till the end and sigurado akong marami kang matutunan dito. Okay? Promise ko sa'yo yan. So, na-discover ko itong technique na to just recently. Okay? And ginamit ko ito sa aking mga YouTube automation. And hindi ko lang napansin na itong technique na pala na ito, ginagamit ko na siya noon pa. Kaya lumaki itong channel na to mismo, itong Katawa Family. Hindi ko lang napansin na ito pala yung technique na yon. Talagang sobrang helpful nito. Okay? Lalo na sa mga baguhan. Okay? Or kahit sa mga dati na nag-YouTube and gusto mabuhay yung kanilang mga channel or gustong magsimula ulit ng bagong channel and then drastically grow their new channel. Sobrang helpful nito. Okay, so Dieter, ano ba yung technique na yan? Paano ba siya gawin? So, ang technique na to, ito yung tinatawag ko na familiar but unique method or technique. Okay, familiar but unique. Either, ano ba yung ibig mong sabihin? Paano ba yan gagawin? So, for example, mag-grow ang isang channel or magkakaroon ka ng maraming views kapag yung content mo sa channel mo, ma-YouTube automation man yan or ma-personal channel, is familiar but unique. A little bit unique. Familiar siya but unique. Okay, ito yung ibig kong sabihin. For example, yung niche mo is about basketball. Okay? Yung mga competitors mo sa basketball na niche, nag-upload sila ng video about kay LeBron James. Okay? And then yung mga videos about LeBron James, sobrang daming views. Okay? Sa mga competitors mo. So, alam mo na yung topic na LeBron James sa niche mo is nakakakuha ng madaming views. Alam mo na yon kasi yun nakikita mo sa mga competitors mo. Now, ang gagawin mo is gagawa ka rin nun na video about LeBron James pero lalagyan mo siya ng konting twist or a little bit of uniqueness. Okay? Yung video mo na yon. And especially, yun din yung gagawin mo sa thumbnail mo. For example, kukopyahin mo or i-replicate mo yung mga thumbnail ng mga competitors mo para magkaroon ka rin ng views. Pero, lalagyan mo siya ng a little bit of uniqueness. Like for example, si LeBron James, gagawin mo ba siyang cartoons? Or si LeBron James, lalagyan mo ng mga funny edits? Or si LeBron James, gagawin mo siyang alien? Okay? Familiar siya, but meron siyang konting uniqueness. Okay? And that's the reason why yung video mo, yung mas ikiklik ng tao, mas papanoorin. Kasi nga, meron siyang a little bit of uniqueness. Actually, meron akong nakita na video talks about this and ito yung tinatawag nilang Blue Ocean Strategy. Okay, hindi ako familiar sa ano yung strategy na yun. Basta, yun lang yung narinig ko na ito daw yung tinatawag na Blue Ocean Strategy. Okay? So, kukopyahin mo kung ano yung nagwo-work sa mga competitors mo and then you just put a little bit of uniqueness. Actually, hindi mo na kailangan mag-effort kasi ilalagay mo lang yung personality mo sa content mo kasi ikaw, unique ka na pagkatao eh. Okay? Unique ka sa sarili mo. So, ilalagay mo lang yung sarili mo or bibigyan mo lang siya ng your own, taste or artistic vibe, magiging unique na siya. Okay? So, that's the whole strategy. Okay?
Ngayon, paano siya i-apply dito sa like personal channel? Okay, for example. So, for example, ikaw personal channel ka and you talk about how to make money. O kagaya ko. Okay? So, mag-iisip ka ngayon na ano ba yung gagawin ko para maging unique yung video ko? For example, ginagawa natin ngayon, walang edit-edit yung video. Okay? So, it's a little bit unique, bago siya sa mga tao na, uy, to si Dieter yung mga video niya, um, hindi edited. So, yung mga tao, sabi niya, oh, a little bit unique. Yung thumbnail ni Dieter sa Katawa Family, wala nang edit-edit. So, parang, na sila na, oh, bago to or a little bit unique to Pero yung topic ko is ganun pa rin. Okay? Familiar pa rin yung topic ko, pero nag-iba yung aking thumbnail, nag-iba yung style ng video ko. Though itong style na to, kinopya ko lang din sa ibang mga channel na nag-work din. So, nilagyan ko lang ng uniqueness, which is yung ako mismo, nagsasalita, and then, iba pang mga ways, like, no editing, itong mic na ginagamit ko, wala pang, yung iba kasi, yung video nila is wala silang mic na ginagamit, hindi sila naghahawak ng mic. Ito naman yun sa akin, like, a little bit of uniqueness. Naghahawak ako ng mic, no editing and all. So, yun i-apply. So, for example, kagaya rin kita, yung niche mo is how to make money online din, kagaya ko. So, mag-iisip ka rin ng a little bit, kahit konting uniqueness lang. Kahit konting uniqueness lang. Sigurado akong mapapansin yun and magsa-stand out yun. Okay? Pero importante din yung meron kang uniqueness na nagsa-stand out talaga. Like for example, yung example ko kanina, yung LeBron James. Sobrang daming nag-upload niyan. For example, yung niche mo is basketball. Yung mga competitors mo nag-upload ng mga LeBron James na mga topic. High score of LeBron James. Storya ng buhay ni LeBron James. Mga ganun. Tapos nagkakaroon ng views. Ngayon, gagawa ka naman ng sarili mong content about LeBron James. Pero sa thumbnail, ginawa mo si LeBron James na alien or cartoons para mag-stand out yung sayo and magkakaroon ka ng views. Same principle or method kapag isa kang personal channel or personal brand na pinapakita mo yung mukha mo, yung personality mo. So, yun din yung gagawin mo. Okay? And, ito pinaka-importante, dapat yung mga topic or yung mga content na ipuproduce mo sa channel mo, whether it's YouTube automation or personal, is dapat nag-check ka rin sa mga competitors mo and tinitignan mo rin yung mga content nila if nagkakaroon ba ng views. And yung mga videos lang na nagkakaroon ng views, yung kokopyahin mo or ire-replicate mo. Okay? Ganun lang, actually, kasimple. So, for example, okay, tayo ng malupit na example, gagawa ka ng bagong channel ngayon. Okay? Now, yung niche mo, for example na lang, okay, ano ba yung maganda na niche ngayon? For example, yung niche mo is all about, ano ba yung sikat na niche ngayon? Okay. About budgeting. Okay, may nakikita kasi akong mga bagong niche ngayon na about money, budgeting, or finance. Financial na niche about budgeting, 2025 budgeting, money goals, mga ganun. For example, yan yung niche mo. Finance niche or budgeting niche. So, ang gagawin mo ngayon, magsusubscribe ka sa mga YouTube channel, ibang mga YouTube channel na talks about budgeting yung niche din nila. Okay, magsusubscribe ka sa kanila, yung mga malalaking creators. And even sa mga nagsisimula pa lang na creators. Basta same mo na niche. Okay? Parehas mo na niche, dapat mag-subscribe ka. Ngayon, dahil bago ka pa lang nag-create ng channel, panoorin mo muna yung mga content nila. Okay? Manood ka muna ng content, mag-subscribe, mag-interact, mag-comment, para ma-warm up yung bagong channel. Kasi nga, bago pa yung channel na kinate. For example lang na gagawa ka ng bagong channel. So, warm up muna yung channel, mag-interact ka sa mga
kaparehas mo na niche, okay? Mag-comment ka sa kanila, tignan mo yung mga videos nila, and then, i-observe mo yung mga channel nila kung ano yung mga videos na may maraming views. Ano yung mga videos na pinapanood ng mga tao, nagko-comment yung mga tao. So, i-check mo. So, for example, meron kang nakita na content or video na yung title is Budgeting Goals for 2025. And then, marami ka nakikita na positive comments and marami ding views. And sa ibang mga competitors mo, yun din yung nakita mo. Maraming views, maraming comments. So, ang gagawin mo ngayon is gagawa ka ng content na kagaya nun. Okay, budgeting goals for 2025. And then, yung thumbnail mo is dapat gayahin mo rin yung thumbnail na ginagawa ng competitors mo. Pero, lalagyan mo siya ng kahit konting twist. Ilalagay mo lang yung sarili mong uniqueness. Okay? So, ganun lang kasimple. Okay, for example, yung mga thumbnail nila, naglalagay sila ng mga pera sa thumbnail. Sa'yo, maglalagay ka rin ng pera, pero lalagyan mo ng, for example, yung pera, yung image na pera, lalagyan mo ng ballpen or notebook para maging unique siya and maging parang personality mo ilalagay mo sa thumbnail. And then, yan yung reason kung bakit magkiklik yung mga tao or manonood yung mga tao sa'yo. Kasi iba ka. Okay? Mas unique yung sa'yo. And then, yung content mo mismo, lalagyan mo rin siya ng unique or twist. Okay? For example, mas klaro siya compare sa competitors mo, or mas simple siya na intindihin, or yung video mo is kagaya nito, raw video, compare sa kanila na meron silang hyper editing na video, sa'yo, raw lang, nagsasalita ka lang. So, ganon. And then, of course, importante pa rin talaga yung value na ibinibigay mo sa mga videos mo. Actually, para sa akin, yan yung pinaka-importante sa lahat. Okay? Is yung value na i-share mo sa video mo. Dapat nakakatulong ito sa mga manunood. Okay? Dapat meron itong impact sa mga buhay nila. Or, dapat nakakatulong ito. And of course, maging honest, ikwento mo lang yung mga experiences mo, and do not pretend to be something or someone else. Okay? Just be you. Kasi, yung i-attract mo, for example, isa kang personal channel, kagaya nito, or personality channel, yung dapat na i-attract mo ng mga subscribers is yung mga kagaya mo. Or kagaya mo, may mga same problem na kagaya mo. Like, for example, dito sa channel natin, yung pinaka main problem na sinosolve natin is how to make money online or how to make money on YouTube. Kaya yun yung mga sinishare ko sa inyo. Kaya kayo nandito. Okay? Kasi same tayo eh. So, yan yung dapat na i-attract natin ng mga viewers. Okay? Dapat less yung mga viewers natin na nandito lang para mang-bash or, mag-ano ng negative. So, dapat i-lessen natin yun sila. Okay? So, yun. Huwag ka matakot na ilabas yung sarili mo or yung personality mo. Kasi, yun yung dapat din na ma-attract mo eh. Yung kaparehas mo na personality. Okay? So, dapat maging just be you sa mga content mo. Okay? Yan yung importante. And yung value, of course, na dapat yung mga sinasabi mo is yung mga na-experience mo and mga naging effective sa'yo, yun lang ang i-share mo. Okay? So, kaya sinishare ko yung mga na-experience ko sa inyo ngayon. Kasi ito yung mga naging effective sa mga nagawa ko. Okay? Ma-YouTube automation man yan, ma-personal channel man yan. Sa YouTube automation, same principle. Like for example, yung sa basketball, kung sa competitors mo, maraming nag-upload ng LeBron James, gawa ka rin ng LeBron James.
put a little bit of uniqueness. Sigurado akong magkakaroon ng mas maraming views yung content mo compare sa competitors mo pag naglagay ka ng a little bit of uniqueness. And alam mo rin na magkaka-views ka kasi nga yung competitors mo ay nagkakaroon ng views. Okay? So, yun. And merong mga cases na, okay, for example, sasabihin mo, Dieter, ginawa ko na yan, pero wala pa ring views. May mga cases din na ganyan yung mangyayari. Na even though nagawa mo na yon, wala ka pa ring views. So, ang problema dyan is either problema sa channel, okay? Maybe yung channel is siguro shadow ban o mga ganon, or hindi ka lang nagiging patient. Okay? Lalagyan mo lang siya ng konting patience kasi nga kung bago pa yung channel mo, hindi ka pa talaga bibigyan niyan ng pansin ng YouTube algorithm. So, dapat intayin mo muna siya kasi may mga cases talaga na ganon na nag-upload ka ng video and hindi pa siya magkakaroon ng views and masyashock ka na lang after few weeks magkaka-views siya or mag-skyrocket yung views, mag-blow up siya. Okay? So, yun kasi, may mga videos kasi or may mga channels na hindi pa binibigyan ng impressions ng YouTube algorithm hanggang hindi pa talaga yung channel, may tinatawag kasi tayo na age channel and new channel. Ngayon, talagang sobrang higpit ni YouTube ngayon sa mga bot. Maraming mga tao ngayon yung nagte-take advantage, gumagawa ng mga bagong channel. And ginagamit yung mga bagong channel to, like fake views, fake subscribers, mga ganon. So, sobrang higpit ng YouTube algorithm ngayon sa mga bagong channel. Kailangan mo pa talaga siyang i-marinate, okay? For example, gagawa ka ng channel ngayon. And, i-marinate mo muna siya, gagamitin mo muna siya. You need to watch videos, mag-comment ka, mag-like, you need to, gamitin mo muna yung channel. Okay? Maraming mga cases na ganyan ngayon. Nagsi-zero views, may mga bug. Kasi nga, si YouTube ngayon sobrang stricto sa mga bagong channel. Okay? So, mas okay nga na gumamit ng mga age channel ngayon or yung mga channel na dati pang nagawa. Yun yung gamitin mo or i-delete mo na lang yung mga videos na nandun and then mag-rebrand ka. So, yan yung mga gagawin natin ngayon. Kasi sobrang stricto ni YouTube. Yan din isa sa mga, by the way, may nagtatanong nga pala about sa age channel, about YouTube automation. Kung meron kayong plano mag-YouTube automation, mas okay, teka lang nalobat mas okay na age channel yung gamitin and i-delete mo yung mga previous videos, like for example, yung videos doon is about soccer and gusto mo magpalit ng niche to basketball. So, i-delete mo lang yung videos ng mga soccer and then palitan mo ng basketball. And doesn't really matter ngayon na mag-change ng niche as long as YouTube automation doesn't really matter mag-change ng niche kapag YouTube automation. As long as i-delete mo yung previous videos and then of course, pag magpalit ka ng niche, hindi siya kaagad-agad magkakaroon ng views. So, aantayin mo pa talaga ng mga 2 weeks, 3 weeks, 1 month before mayroong mag-viral. Okay? Pag nagpalit ka ng niche or gumamit ka ng age channel. So, compare mo naman sa bagong channel na kapag bagong channel tapos nag-upload ka kaagad ng videos, may possibility na hindi ka bibigyan ng kahit anong impressions, hindi po-promote ni YouTube. Kasi nga, akalain niya na bot yung account. Okay? So, ganun naka-stricto ngayon dito sa YouTube. But it's a good thing. Okay? Para yung mga totoong gusto talaga, like, yun talaga yung magkakapera. Compare sa gumagamit ng mga taong gumagamit ng mga bot account. Okay? So, mas okay din yun. Para sa atin din yun, mga influencers or mga tao na gusto kumita sa YouTube. Okay? So, personal, balik tayo sa pag-grow ng isang personal account. So, importante yung pagiging unique, dapat maging ikaw. And of course, yung value na ituturo mo, na i-share mo sa mga videos mo. Yun yung pinaka-importante talaga. And, kung meron kang tanong,
i-comment mo lang sa baba about sa personal brand or sa YouTube automation kasi sasagutin natin yan. Magre-reply ako sa comment or maybe sa next video natin. And kung may natutunan ka sa video na to, please like the video, subscribe, share. I-share mo sa mga tao na meron ding balak na maging isang influencer or kumita ng pera online. Doon kasi din talaga yan magsta-start. Like, yung ano mo, yung drive mo na tumulong sa mga kagaya mo. Like, for example, ako, ginagawa ko to para tumulong sa mga kagaya ko rin na, gusto kumita ng pera online. Yung mga may same na hangad ng sa akin, like kumita ng pera online, to provide for the family, like kagaya ko na hindi gusto maging isang empleyado, gusto maging kumita ng sarili ko lang, mga ganon ba. So, gusto ko rin tumulong sa mga taong ganon, like me. Okay? So, kung ikaw, meron kang kakilala na kagaya natin, na gustong kumita ng pera online, maging isang influencer, gustong mag-YouTube, i-share mo tong video na to sa kanila para ma-inspire sila or para may matutunan sila. Or kung ikaw na mismo mag-share sa mga tutunan mo sa videos na to. So, thank you for watching. I hope may natutunan ka, may nakuha ka na value sa video na to, and marami pa akong gustong i-share yung mga experiences ko. I-remind mo lang ako kung anong gusto nyo matutunan or kung anong gusto mong matutunan. I-remind mo lang ako sa comment section para ma-discuss ko. Okay? Para ma-share ko, mabahagi ko yung experience ko kung ano yung mga nag-work sa akin. So, thank you for watching. See you on my next video. Off natin to.